Sa lungsod, maraming daan ang dinadaanan ng tao araw-araw. Pero may mga lugar na kahit puno ng tao sa umaga, ay dapat iwasan sa gabi. Tulad ng isang underpass sa Maynila, kung saan may isang nilalang na hindi kailanman tumitingin sa iyo. Dahil lagi siyang nakatingin pababa. Si Jade, 18 anyos, ay sanay nang dumaan sa isang lumang underpass pa uwi. Shortcut kasi ito. Kahit medyo madilim, ayos lang sa kanya. Hanggang sa isang gabi, napansin niya ang isang babae. Nakatayo sa gitna ng underpass. Hindi gumagalaw. At nakatingin lang sa sahig. Dahan-dahang lumapit si Jade. "Miss, ayos ka lang ba?" Hindi sumagot ang babae. Hindi man lang ito gumalaw. "Miss," mas lumapit pa siya. At doon niya napansin, hindi normal ang postura. Ang ulo neto sobrang nakayuko. Parang hindi na kayang iangat. Kinilabutan si Jade. Umatras siya ng konti. "Sorry." Naglakad siya palayo. Pero habang naglalakad, naramdaman niya may sumusunod. Mabagal. Hindi siya lumingon. Pero naririnig niya ang bawat hakbang nito. Kinabukasan, iniwasan niya ang underpass. Pero isang gabi, napilitan siyang dumaan ulit. At nandoon pa rin ang babae. Parehong pwesto, parehong nakatingin pababa. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit na. "Bakit lagi kang nakatingin sa baba?" tanong ni Jade. Tahimik. Hanggang sa dahan-dahang nagsalita ang babae. Mahina. Parang galing sa ilalim ng lupa. Dahil huminto. Nandito sila. Nanlamig si Jade. Dahang-dahang tumingin si Jade sa sahig. Madilim. Wala siyang makita. Hanggang sa may gumalaw. Isang kamay. Umaangat mula sa lupa. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Parang may mga taong pilit umaakyat mula sa ilalim. Biglang tumingala ang babae. At doon nakita ni Jade. Baliktad ang mukha nito. Ang mata nasa baba. Ang bibig nasa noo. Ngumiti ito. Kinabukasan, may mga taong dumaan sa underpass. At napansin nila, may dalawang tao na nakatayo. Parehong hindi gumagalaw. Parehong nakatingin pababa. Simula noon, may nagsasabing kapag may nakita kang taong nakatingin sa sahig, huwag kang titingin. Dahil baka may tumitingin din pabalik sa iyo. Hindi lahat ng nasa ilalim ay dapat makita. At minsan, ang pinakadelikado ay hindi ang nasa harap mo, kundi ang nasa ilalim mo. Magandang gabi.